Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo nagdiriwang na manamisa upang manatili ang ganito ugnayan ng di kakilang pagmamahal ng Diyos para sa sanglilikha. Kaya sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng Kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming maipahayag na ang Panginoong nabuhay ay nanaig sa lahat upang kami makatanggap sa mga kaloob na nakikita bilang sangla na mga bigay niyang lingid sa aming mata. Ngayong siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanyang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga-Chipre. Kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol, ibig sabihin, matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin niya'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una. Bago pa ang ano paman, likas ika'y naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambayang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sinabi ni Jesus kay Nicodemus, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli.
Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganganak sa Espiritu. Paano po mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guro, pa naman kayo ng Israel, ay hindi ninyo naunawaan ang mga bagay na ito. Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinatotohanan namin, ngunit hindi ninyo tinatanggap ang mga patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanglibutang ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Heto, at ito'y napakagandang kasaysayan na ikinukwento sa atin ni San Juan na sumulat ng ang mabuting balita na minsan nakipagkita si Nicodemo o si Nicodemus sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat mula nung marinig niya si Kristo na nagsasalita, para may ibang dating para sa kanya at nagkaroon siya ng maraming katanungan sa maraming iniisip niya sapat siya isang Pariseyo at siya ay nagtuturo tungkol sa aklat ni Moises, pinapahayag ang lahat ng kautusan ng Diyos, sa 10 utos ng Diyos, at ito'y gumagawa ng lahat ng kanyang mga tungkulin bilang Pariseyo. Ano pa at naengkwentro niya si Kristo at naganap talaga siya ng pagkakataon para makausap ang ating Panginoong Kristo upang masagot ang kanyang mga katanungan at upang din makilala niya ng lubusan, sapagkat one-on-one itong harapan nilang dalawa sa kanilang pag-uusap. Sa kwento nga ni San Juan na sumulat ng mabuting balita, ang haba ng kanilang kwentuhan napakaganda. At itong ating mabuting balita ay bahagi lamang sa napakahaba ng kanilang pag-uusap ng isang gabi. Isang gabi na talagang inuunupuan nilang dalawa ang ganitong mga pag-uusap. Advance muna tayo. Nangyari ang mga bagay nito pag-uusap at simula noon ay sumunod na itong si Nicodemo sa ating Panginoong Kristo sa lahat ng kanyang mga gawain, mandi hanggang sa paan, hanggang sa krus ay naroon sa Kalbaryo, naroon doon si Nicodemo, at marami pang makasaysayang nangyari at naganap sa buhay ng taong ito. Sa bahagi ito na ating mabuting balita, ano kanya lang napag-usapan na akong maliban sa ang tao ay isinilang o ipinanganak na muli, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Dito nalito si Nicodemo upang sabihin niya, babalik kami sa sinapupunan, babalik ako sa sinapupunan aking anak. Kaya doon na yung very famous Israel, ikaw pa naman isang guro ng Israel, ganito ba ang isipan mo? Ano ka? Gusto mong ipanganak uli? Paano ka mangyari? Ibabalik ka ba sa sinapupunan ng iyong nanay? And so on and so forth. Nakatutuwa, di ba? Napakalaga dyan sabi ng ating Panginoong Kristo upang sabihin itinaas ni Jesus ang kaalaman ng Pariseyong itong si Nicodemo upang sabihin, ikaw ay isilang sa espiritu ng Diyos.
when you live in the Spirit of God, ano ang iyong isipan, ano maging takbo ng iyong pag-iisip, ano kaya ang damdamin mo tungkol dito. Kung ang Espiritu ng Diyos ay binigyan mo ng halaga, pangunahin sa iyong puso't isipan, nangunguna ka upang sabihin nabubuhay ka sa Espiritu ng Diyos. Kaya hinalin tulad dito sa isang na umiihip na hangin kung saan ibig at marinig ang kung anuman ang hangin dumadaan dito. Pero ang sasabihin, ang Espiritu ng Diyos ay may direksyon sa buhay ng sinumang tumatanggap. Hindi gaya ng hangin, walang iba, may mga direksyon pero iba-iba itong mga pinupuntahan. Kaya ibig sabihin, ang Espiritu ng Diyos ay may magandang direksyon na ibibigay sa buhay ng tao. Hindi lilituhin o hindi ililigaw kung hindi maliban sa Espiritu na sa buhay ng tao ay mabigyan niya ng pagpapahalaga. Bibigyan ka, Nicodemo, ng tamang direksyon sa buhay. Yan ang paliwanag ng ating Panginoon, pero iba ay nasa isipan ni Nicodemo at upang dumating na sa medyo nalilito na si Nicodemo sa kanyang mga sinasabi at tinatanggap sa ating Panginoon sapagkat they are now talking about the Spirit of God in man's life. Na minsan ba at madalas napakahirap talakayin kapag mayroong ganito ng paksa ang pag-uusap, ang Espiritu ng Diyos sapagkat hindi man to ang kinagawian, sistema ng buhay, hindi man ito ang kalakaran ng buhay, hindi man ito ang talagang pinagkakaabalang gawin sa buhay, kundi kung ano yung dating ng mundong ibabaw, ng pang-araw-araw nating karanasan, ang lahat na pangyayari sa buhay ng tao. And yet, we are speaking about the Spirit of God in man's life. O, kumusta na ang Espiritu ng Diyos sa buhay mo? Nariyan pa ba ang Espiritu ng Diyos o Espiritu ng kadiliman ang siyang naghahari sa iyong puso't kalooban, dala ng maraming mga pagkakasala? Kaya, kung nakikita lamang ni Nicodemo at nakikita niya kung ano sinasabi ni Kristo, the Spirit of God is upon you upang sabihin, marami kang dapat ihingi na kapatawaran, maraming pagbabago ng buhay. Tama-tama ang ipinangangalakad ng ating Panginoon Kristo ang tungkol sa pagpapanibago ng buhay upang sabihin mayroong magandang direksyon ang Diyos sa buhay ng tao in terms of repentance and forgiveness. Di ba? Pinapasok ni Kristo ang mga bagay nito. Kaya sasabihin ni Nicodemo, paano mangyayari ang mga bagay nito? At paano ko panununtunan ang buhay ko sa Espiritu ng Diyos? Di ba? Upang sabihin, meron namang Espiritu ng Diyos na aming pinahalagahan sapagkat nasa aklat ni Moises ito, nasa aklat ng mga propeta, nasa mga pahayag, sa mga awit, aklat ng mga awit, narito yun. Hindi ba? At naroon ng Diyos sa mga pinapahayag sa lumang tipan, sa aklat ni Moises, sa mga propeta at mga awit. Oo, pero sa pagsasabuhay nito, ito ang mahalaga upang sabihin, ang Espiritu ba ng Diyos ay nasa puso't kalooban mo sa iyong mga gawain sa araw-araw, sa lahat ng iyong mga pinagkakaabalangan, o ikaw guro ka ng Israel, tinuturo mo ba ang Espiritu ng Diyos na bumubuhay, Espiritu ng Diyos na gumagabay sa iyo, Espiritu ng Diyos na nagliliwanag sa dapat mong tahakin sa buhay na ito? Yan ang mga katanungan. Kaya ibig sabihin, maliwanagan nawa ni Nicodemo ang mga pinapahayag ni Kristo at ang lahat ng ito ay talagang kasasabikan niya once that he has started living in the Spirit of God, really living in the Spirit of God in his life. Ikalawa, nagbibigay kahulugan ang mga bagay na kanyang pinaniniwalaan upang ang sanglibutang ito ay
ay kabilang din sa mga naniniwala. Ibig sabihin, kung kabagyan niya kanyang pagiging pariseo at guro ng Israel, ay naroon sa panig ng mga tao at sa mga taong kanyang pangangaralan, magtuturo siya, na ibig sabihin, ang lahat ng ito ay susunod sa kanya sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay merong kapangyarihan upang mapakilo sa ibang tao sa pamamagitan niya. Nagiging magandang halimbawa si Nicodemo dapat kung ano ang Espiritu ng Diyos sa kanyang buhay at makasasabay ang sanglibutan. Makikita na siya huwaran na ang Espiritu ng Diyos ay nasa kanya, kaya madadawid din o magagaya o mabibigyan ng pagpapahalaga ito ng sino mang tao na kaharap niya sa lipunan. Di ba? Kaya makikita yan sa iyong salita at gawa. If the Spirit of God is in one's life and you're doing it in your life and the life system, sabihin, ito ang nakaakit sa mga tao, ito ang nakabibighani sa kanila upang makilala ka ng lubusan sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay nasa puso't kalooban mo sa ano pa mang iyong ginagawa sa buhay na ito. Sabihin ko, nakakahawa yan, di ba? Nakakaganyak, nakaka-interesado ang ibang mga tao. Sabihin niya, butihing tao ito. Ang taong ito may angking kabanalan. Siya ay nasa panig ng Diyos at siya ay kagalang-galang at napakagandang impluwensya ito sa buhay ng tao sa sanglibutan ng ibang tao. Kaya ipinasok ng ating Panginoon Jesucristo na tulad ni Moises na itinaas ang ahas doon sa ilang, gayon din dapat na itaas ang anak ng tao. Di sa baging ito, may kinalaman ba ito sa krus na itataas sa paningin ng mga tao sa bundok Golgotha? O kung itataas ang Espiritu ng Diyos sa buhay ng tao, lift the Spirit of God in one's life. Meron din, may bahagi yon. Pero pagdating ng panahon, masasasay ni Nicodemo na itinaas si Kristo sa krus sa kanyang pagkabayubay, pero wala pang ganitong senses of knowledge sapagkat wala pang muling pagkabuhay at hindi pa nakikita ni Nicodemo very clearly na ang pinag-usapan namin ni Jesus noon, itataas ang anak ng tao, itinas na siya nakabayubay sa krus, pagkatapos ng 3 araw, muling nabuhay ng bali-balita. Pero manunood pa sa aking puso't kalooban ang aming pinag-usapan, pero meron nang dinating sa akin na mahalaga, makahulugan at naunawaan ko, pero hindi pa lubos ang aking pangunawa. Siguro pagdating ng panahon, mabibigyan ko ng kalutasan itong kulang na kulang pa ang aking pangunawa. Kaya pagtataas sa anak ng tao, upang magkaroon ng buhay na walang hanggan ang kanyang ibig sabihin. Upang sabihin, pag itinaas mo na ang Espiritu ng Diyos na mananahan sa iyong puso't kalooban, ikaw ay may buhay na walang hanggan sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay hindi namamatay. Ang Espiritu ng Diyos na bumubuhay at manatiling buhay sapagkat iyan ang Diyos, buhay palagian sa piling ng kanyang sangnilikha, kabilang na ang mga tao. Kaya mapapasa iyo ang Diyos sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay binibigyan mo ng pagtatanghal sa iyong buhay. Anuman ang mangyari, anuman ang pinagkakaabalahan mo, the Spirit of God is always there resting upon you and doing the best of what you are and what you would like to do. Anuman ang iyong ganapin, salita at sa gawa, nasa ngalan ng Diyos na buhay upang sabihin may buhay na walang hanggan ng Diyos. Ikaw din ay may buhay na walang hanggan. Mapapasa iyo ang Diyos palagian sapagkat gumaganap ka ng gawaing maka-Diyos.
Marami pang paliwanag ang malalaman ni Nicodemo sa pag-uusap nila ng ating Panginoon Kristo. Katulad tayo ni Nicodemo, minsan ay nababaling tayo sa kaaliwan ng mundong ito. Ano man ang ating pinagkakabalangan, doon tayo nakatutok, doon na tayo nalandas ang ating buhay. Pero sabihin natin, bakit ang tinututok natin palagian ang Espiritu ng Diyos sa ating buong pagkatao, and everything will be rested upon this way of life. Tuturuan tayo ng Diyos kung ano ang dapat nating tahaking sa buhay na ito. Napakahalaga, hindi po ba, sa gandong bahagi ng pag-uusap ni Nicodemo at ating Panginoong Jesucristo. Ngayon sa pagdiriwang na banal na misa, itong ating sasalang-alan, let the Spirit of God rest upon me and do everything in the name of the Spirit of God. Di ba? Kaya ang aking pagiging makadiyos palagian sa aking mga gawain, sa aking mga salita, ang siyang sa akin ay bumubuhay. Naway pagkalooban tayo ng Diyos ng kanyang mga pagpapala, tulungan tayo na upang palagian nating bigyan ng daan ang Diyos na bumubuhay sa aking puso't kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig, dudulog tayo sa Diyos upang lalo natin pagtibayin ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin araw-araw. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga ginawaran ng katungkulan, naway pukawin ng Espiritu sa pagtupad ng kanilang pamumuno ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Atin nawang patuloy na panibaguhin sa Espiritu ang ating mga sarili at lumago tungo sa kaganapan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Sa lahat ng nakikiisa sa pagdiriwang ng Eukaristiyang ito, naway matulungan natin ang isa't isa ng may pag-ibig na nagpapahayag sa Santatlo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga may sakit, naway maipagamot at mabigyan ng lunas sa pamamagitan ng kabutihang loob ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga namayapa, naway magdiwang sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Dito natin itataas ang ating mga kahilingan, mga panalig, upang lalong maging matibay sa puso't isipan ang pakikilahok ng Diyos, naway sumaatin, naway bigyang pagpapahalaga at kaukulang landas sa buhay upang maging makadiyos tayo sa puso't isipan, makadiyos tayo sa lahat ng ating mga paglilingkuran, makadiyos tayo sa lahat ng ating mga gawain sa araw-araw. Kaysa pagtataas natin itong mga kahilingan sa lahat ng ating ibig na makamit sa buhay, ngayon ipinapahayag namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Lahat ng ito'y nagmula sa ay biyaya, aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian.
paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesyas, Ama among tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal na buksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel nang sisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian. Sa pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag, namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinihali namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan.
Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi mo yung simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francis na aming Santo Papa, si Ernesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga banal at mga apostol na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ang Diyos ay kumikilo sa buhay ng tao sa lahat ng karanasan, sa bawat oras sa sandali. Manapay ang Diyos ang nagbibigay halaga at daan sa lahat ng bagay dito sa mundo. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin bigyan mo kami ngayon na hangaming kakanin sa araw-araw at patawarin mo. Sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepehan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabi ka na dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinusukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo.
ng mundo. Maawa ka sa amin. Nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito Kordero ng Diyos, narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mga palad na tinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ko sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ko at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang Espiritu ng Diyos sa pang-araw-araw nating buhay. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia. Susunod po natin ang Alleluia. pagtatangha sa kabalbanalang sakramento sa altar at sa ating pagtatanod upang lahat ay pagtibayin natin ang Espiritu ng Diyos sa buhay natin bilang pagpapala.
Mga kapanalig, bilis ang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabalbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magbadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng Kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalis at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ang hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway.
manahanawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaaminaw lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Atumerum sacramentum venerem urgervi et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti apur troque comparsi laudatio. Amen. Amen. Panem Dei cielo, prestet isti ei. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptiones tui fructum in nobis iudicer sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin
Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.